Para tayo ay mag-level up sa personal finance at tuluyan talaga tayo makapag-ipon, importante naintindihan natin na taasan natin ang ating income at asset and bawasan naman natin ang ating expenses at liability. Ibig sabihin, halimbawa kung kumikita ka ng 30,000 per month at dapat mas mababa ang iyong expenses. So, halimbawa, 25,000 per month, nakakapagtabi ka ng 5,000 per month. Itong 5,000 per month mo, ito yung magiging cash flow mo na papaikutin mo sa asset. So, habang nadadagdagan yung asset mo kada buwan, nagne-negosyo ka or may part-time business ka, meron ka investment sa mga intangible asset like mga mutual funds, and then meron ka ding mga laptop, cellphone para magamit mo sa business. Sa mga ito na ini-invest mo na magbibigay din sa'yo ng additional income, lalong lalaki yung cash flow mo. And syempre, madalas sa liability na pupunta ang pera natin, ibig sabihin nadadagdagan yung utang instead na asset, kaya wala tayong naiipon kasi mas lumalaki din ang ating mga bills at gastusin. Kaya nga sa sample natin dito, kung nakakapag-ipon ka ng 8,000 per month at nagawa mo itong ma-invest sa loob ng 10 years, meron kang projected fund na 1.8 million. At kung kumikita ito ng 10% per year, meron kang 180,000 per year na passive income or 15,000 per month na money working for you. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roancelis Capistrano.